Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangalagaan ang kalusugan ng ating mga nakatatanda. Naranasan niyo na po ba na tumayo sa kusina, tumingin sa inyong plato at naitanong sa sarili, tama pa kaya ang mga kinakain ko para sa edad ko? Maaaring pareho pa rin ang mga gulay na kinakain ninyo noon pa man. Pero bakit tila mas nanghihina ang inyong mga binti, hindi na tulad ng dati ang inyong balanse, at ang lakas ay tila mas mabilis na nawawala? Hindi po kayo nag-iisa. Sa ating pagtanda, nagbabago ang reaksyon ng ating katawan sa ilang mga pagkain kahit pa sa mga pagkaing pinagkakatiwalaan natin sa loob ng maraming dekada. Ngunit narito ang magandang katotohanan, bagamat hindi na natin maibabalik ang panahon, tiyak na may kapangyarihan tayong piliin kung ano ang pinakamahusay na panggatong para sa ating katawan ngayon. Ito po mismo ang pag-uusapan natin. Nais ko kayong samahan sa isang malumanay na pagtalakay sa 6 na karaniwang gulay. 3 sa mga ito ay tahimik na makakatulong sa inyo na manatiling mas malakas, mas matalas ang isip, at mas matatag habang lumilipas ang mga taon. Ngunit ang 3 iba pa, maaaring hindi ninyo namamalayan, ay lihim na kumakalaban sa inyong kalusugan, lalo na sa lakas ng inyong mga binti, sa inyong balanse, at maging sa inyong kalayaan. Ating titingnan kung paano naaapektuhan ng bawat isa ang inyong katawan, kung paano ihanda ang mga ito sa pinakamasustansyang paraan, at kung paano ang isang maliit na pagbabago sa inyong pagkain ay maaaring magdulot ng mas magagandang araw sa hinaharap. Kaya't magtimpla po kayo ng mainit na inumin, umupo ng komportable, at mag-usap tayo na parang dalawang magkaibigan na may malalim na pagmamalasakit sa maayos na pamumuhay kahit pa sa ating mga ginintuang taon. Ang 3 gulay na tumutulong sa iyo: broccoli, ang luntiang tagapagtanggol. Simulan natin sa isa sa mga hindi gaanong napapansin, ngunit napakahalagang tagapagtanggol ng mga tumatandang katawan. Isang maliit na luntiang puno na nagtataglay ng pambihirang lakas para sa inyong mga binti, puso at utak. Pag-usapan natin ang broccoli. Oo, broccoli. Yung maliit na berdeng gulay na marahil ay isinasantabi ninyo sa plato noong kayo ay bata pa. Ngunit kung kayo ay mahigit 60 na, ang broccoli ay hindi na lamang isang simpleng gulay. Ito ay isa sa pinakamakapangyarihang pagkain na maaari ninyong ilagay sa inyong plato upang manatiling malakas, matatag at matalas ang isipan. Nakikita niyo po, habang tayo ay tumatanda, nagsisimulang humina ang natural na sistema ng depensa ng ating katawan. Ang pamamaga o inflammation ay tahimik na dumarating. Ang mga buto ay nagiging mas marupok. Ang mga kalamnan ay hindi na nakakabawi tulad ng dati. At ang nakakatakot na bahagi, minsan ay hindi natin ito napapansin hanggat mayroon na itong kinuha sa atin, tulad ng kakayahang maglakad ng may kumpiyansa o tumayo ng walang tulong. Dito pumapasok ang broccoli. Ito ay parang natural na tanod ng kalikasan, lalo na para sa ating mga nais tumanda ng may dignidad at kasarinlan. Ang nagpapabago rito ay isang sangkap na tinatawag na sulforaphane. Hindi ko na kayo bibigyan ng mga siyentipikong termino, ngunit tandaan niyo po ito. Ang sulforaphane
ay parang isang maliit na sundalo sa loob ng broccoli na tumutulong pakalmahin ang pamamaga-linisin ang mga lason at protektahan ang inyong mga daluyan ng dugo, kasukasuan at maging ang inyong utak. Ikwento ko sa inyo ang tungkol sa kapitbahay kong si Aling Joanna, 72 taong gulang. Sinimulan niyang magdagdag ng isang tatasa lamang ng bahagyang pinasingawang broccoli sa kanyang tanghalian araw-araw. Walang malaking pagbabago, ngunit pagkatapos ng ilang buwan, sinabi niya sa akin na hindi na gaanong sumasakit ang kanyang mga tuhod kapag umaakyat ng hagdan at sinabi ng kanyang doktor na bumuti ang kanyang sirkulasyon. Hindi siya uminom ng mamahaling suplemento. Gumawa lang siya ng isang maliit at tuloy-tuloy na pagbabago. At iyon ang pinakagusto ko sa broccoli. Simple lang ito, ngunit makapangyarihan. Puno rin ito ng bitamina K at calcium, dalawang sustansyang tumutulong na panatilihing matibay ang mga buto. At pagkatapos ng edad 60, napakalaking bagay niyan. Ang isang maliit na bali ay maaaring tumagal ng ilang linggo o buwan bago gumaling. Ngunit kapag ang inyong mga buto ay sapat sa nutrisyon, mas kaya ng inyong katawan na harapin ang mga maliliit na aksidente sa buhay. Dagdag pa rito, pinoprotektahan ng broccoli ang inyong mga ugat mula sa paninigas, isang bagay na natural na nangyayari sa pagtanda, ngunit maaaring humantong sa malubhang problema tulad ng alta presyon at sakit sa puso. Higit sa lahat, literal na tinutulungan ng broccoli ang inyong mga binti. Pinapabuti ng sulforaphane ang daloy ng dugo sa inyong mga hita at paa. Nangangahulugan ito ng mas kaunting pangingilig sa inyong mga daliri sa paa, mas kaunting pulikat sa gabi, at mas matatag na mga hakbang sa araw. At para sa sinumang may diabetes o mahinang sirkulasyon, iyan ay isang tahimik na regalo na hindi ninyo dapat palampasin. Pero narito ang sikreto, mahalaga ang paraan ng pagluto. Ang sobrang pagpapakulo hanggang sa ito'y malabsa ay nag-aalis ng sustansya. Ang pinakamahusay na paraan ay ang bahagyang pag-steam nito hanggang sa maging matingkad na berde at medyo malutong pa. Sa ganitong paraan, napananatili ninyo ang lahat ng sustansya at nakukuha ng inyong katawan ang lahat ng benepisyo. Minsan, hinahalo ko ang sa akin na may kaunting langis ng oliba at bawang at masasabi kong masarap na ito, nakakagaling pa. At huwag mag-alala, hindi nyo kailangang kumain ng isang bundok nito. Isang maliit na tasa lang sa isang araw ay sapat na para makagawa ng pagbabago sa paglipas ng panahon. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging tuloy-tuloy. Kaya sa susunod na makakita kayo ng broccoli sa palengke o sa inyong plato, nais kong makita ninyo ang higit pa sa isang gulay. Nais kong makita ninyo ang isang maliit na luntiang kaalyado na nakatayo ng matatag, handang protektahan ang inyong mga buto, binti at kinabukasan. 2. Espinaca spinach, ang tahimik na lakas para sa utak at sirkulasyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang espinaca o spinach, isang bagay na marahil ay nasa loob na ng inyong refrigerator. Maaaring madalas nyo itong ihalo sa salad, idagdag sa sandwich o isama sa smoothie. Ngunit, ang hindi ninyo marahil na pagtatanto ay ang simpleng madahong gulay na ito ay nagtataglay ng isang hindi kapanipaniwalang sikreto.
Isa ito sa pinakamakapangyarihang pagkain na maaari ninyong kainin upang protektahan ang inyong utak sirkulasyon at maging ang mga kalamnan sa inyong mga binti. Madaling balewalain ang espinaka. Wala itong lutong ng karot o ningning ng pulang bell pepper. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko, para sa mga taong mahigit Stanley, ang espinaka ay parang isang tahimik na gamot na gumagana mula sa loob na tumutulong sa inyong katawan sa mga paraang talagang mararamdaman ninyo sa paglipas ng panahon. Simulan natin sa inyong sirkulasyon. Maaaring napapansin ninyo na mas mabilis nang manlamig ang inyong mga paa o kapag naglalakad kayo, mas mabilis mapagod ang inyong mga binti. Hindi lang iyan dahil sa pagtanda. Madalas iyan ay dahil sa mahinang daloy ng dugo. At ang espinaka ay isa sa iilang gulay na mayaman sa natural na nitrates. At hindi ito ang masamang uri na mula sa mga prinosesong karne. Ang mga nitrates na ito ay tumutulong na paluwagin ang inyong mga daluyan ng dugo, pagandahin ang kanilang pagkaelastiko at payagan ang dugo na mas madaling dumaloy sa inyong mga kalamnan at utak. Isang kaibigan ko, si Mang Roberto, ay 79 taong gulang, ay madalas makaramdam ng bahagyang pagkahilo tuwing mabilis siyang tumatayo. Akala niya ay bahagi lang iyon ng pagtanda. Ngunit nang simulang niyang magdagdag ng espinaka sa kanyang almusal na smoothie ilang beses sa isang linggo, napansin niyang nabawasan ang mga pagkakataong iyon ng pagkahilo. Sinabi sa kanya ng kanyang doktor na naging mas estable ang kanyang presyon ng dugo at hindi na gaanong mabigat ang pakiramdam sa kanyang mga binti kapag naglalakad. Lahat mula sa espinaka. At huwag nating kalimutan kung ano ang ginagawa nito para sa inyong isipan. Ang espinaka ay puno ng lutein at folate, dalawang sustansyang gustong-gusto ng inyong utak. Tumutulong ang mga ito na mapanatili ang memorya, panatilihing malinaw ang inyong mga iniisip at protektahan ang bilis ng inyong pagpoproseso ng impormasyon. Lagi kong sinasabi, ang matalas na isipan ay kasing halaga ng malalakas na binti. Sa huli, ang ating mga iniisip, kwento at alaala ang bumubuo sa kung sino tayo. At tinutulungan ng espinaka na panatilihing ligtas ang mga kayamanang iyon. Mas tahimik pa pinoprotektahan ng espinaka ang inyong paningin. Ang lutein at zeaxanthin, kakatuwang mga pangalan, alam ko ay direktang pumupunta sa inyong mga mata at binabantayan ang makula, ang bahagi na tumutulong sa inyong makita ang mga detalye. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting hirap sa malabong pagbasa, mas mahusay na depth perception at mas mababang panganib ng age-related macular degeneration. Ang kakayahang makilala ng malinaw ang mga mukha ng inyong mga apo, yan ay isang regalong karapat-dapat protektahan. Hindi ba? Siyempre may pagkakaiba kung paano ninyo kinakain ang espinaka. Ang pagkain nito ng hilaw ay mabuti, ngunit para sa ilan sa atin, maaaring mahirap ito sa panunaw. Ang bahagyang paggisa nito sa kaunting langis ng oliba o paghalo nito sa isang smoothie, kasama ang saging o mga berry, ay ginagawang mas madali para sa inyong katawan na makuha ang sustansya nang hindi nagdudulot ng pamamaga ng tiyan o discomfort. Isang dakok lang sa isang araw, iyon lang ang kailangan ninyo.
ihagis ito sa sopas tulad ng tinola o sinigang ihalo sa nilutong itlog o i-blend sa inyong pang-umagang shake. Kung anuman ang gumagana para sa inyo. Ang mahalaga ay ibinibigay ninyo sa inyong katawan ang tahimik na pang-araw-araw na suportang ito. Hindi maingay ang espinaka, hindi ito gumagawa ng malaking eksena. Ngunit sa likod ng lahat, tinutulungan nitong mas mahusay na dumaloy ang inyong dugo, manatiling mas matalas ang inyong isipan, at mas masigla ang inyong pakiramdam. 3. Carrots. Ang maliwanag na gantimpala para sa balanse. Maglaan tayo ngayon ng sandali upang pahalagahan ang isang bagay na medyo matamis, medyo malutong, at hindi ka pani-paniwalang makapangyarihan ang abang karot. Malamang ay kumakain na kayo ng karot sa buong buhay ninyo, sa mga sopas, sa mga ulam, sa mga baunan. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang karot ay nagiging higit pa sa isang pamilyar na lasa. Ito ay nagiging isang tahimik na tagapagtanggol ng inyong mga mata, nerbiyos, at maging ng inyong balanse. Narito ang isang bagay na hindi alam ng karamihan: ang lakas sa inyong mga binti ay hindi lamang tungkol sa kalamnan. Ito rin ay tungkol sa kung gaano kahusay na nagpapadala ng mga senyales ang inyong mga nerbiyos mula sa utak pababa sa inyong mga paa. At ang karot ay tumutulong na panatilihing matatag ang koneksyong iyon. Mayaman ito sa mga antioxidant, lalo na ang isa na tinatawag na beta-carotene na ginagawang bitamina A ng inyong katawan. At ang bitamina A ay parang pagkain para sa inyong sistema ng nerbiyos at sa inyong paningin. Naaalala ko ang pakikipag-usap ko sa aking Tita Linda, 74 taong gulang at mag-isang naninirahan. Ikinuwento niya sa akin na isa sa mga pinakanakakatakot na bagay na naranasan niya ay ang muntik na pagkahulog habang bumababa sa isang bangketa. Hindi dahil mahina ang kanyang mga binti, kundi dahil hindi niya nakita ng malinaw ang gilid at hindi agad nakatugon ang kanyang katawan. Ang sandaling iyon ay nagpabago sa kanya. Ngayon, halos araw-araw siyang kumakain ng karot ginadgad sa salad, hinahalo sa sopas, o kinakain ng hilaw bilang merienda. Sabi niya, mas gising ang pakiramdam niya sa kanyang mga hakbang, mas may kontrol. Yan ang uri ng kapangyarihan na pinag-uusapan natin. Tinutulungan ng karot na patalasin ang paningin. Oo, ngunit pinapanatili rin nito ang tinatawag kong kumpiyansa sa paggalaw. Alam niyo ba ang pakiramdam na iyon kapag mapagkakatiwalaan ninyo ang inyong katawan na mabilis na tumugon kapag ang inyong balanse ay matatag? Bahagyang neurological iyon at pinapakain ng karot ang sistemang iyon mula sa loob. At may isa pang layer, ang karot ay natural na mataas sa fiber na tumutulong na i-regulate ang asukal sa dugo. Maaaring nagtataka kayo, ano ang kinalaman ng asukal sa dugo sa aking mga binti? Ang sagot malaki. Kapag ang asukal sa dugo ay biglang tumataas o bumababa, naaapektuhan nito ang sirkulasyon at ang pagiging sensitibo ng nerbiyos, lalo na sa inyong mga binti at paa. Ang matatag na asukal sa dugo ay nangangahulugang mas malalakas na binti, mas malusog na paa, at mas kaunting problema sa pamamanhid o pakiramdam
ng pagkapaso na nararanasan ng maraming nakatatanda. At narito ang isang bagay na sa tingin ko'y magugustuhan ninyo. Madali lang ang karot. Hindi nyo kailangang lutuin ito ng magarbo. Sa katunayan, ang hilaw o bahagyang pinasingaw ay ang pinakamahusay. Ganoon ninyo napapanatili ang lahat ng sustansya nito. Ilang piraso na isinawsaw sa hummus, isang dakok na ginadgad sa inyong pang-umagang oats o kahit isang smoothie na may karot, mansanas at luya, nakakapresko at masustansya. May mga nagsasabi sa akin, pero kumakain na ako ng karot, may pagkakaiba pa ba talaga? At sinasabi ko ito, kung kinakain ninyo ito ng may intensyon tuloy-tuloy at bilang bahagi ng isang balanseng dieta, oo, ang pagkakaiba ay nabubuo sa paglipas ng panahon. Ang karot ay hindi lang tumutulong sa inyong makakita ng mas mahusay. Tinutulungan kayo nitong gumalaw ng mas mahusay. Tinutulungan kayo nitong maging mas matatag. Tinutulungan kayo nitong iwasan ang isang pagkahulog na maaaring magbago ng lahat. Kaya ngayon kasama ang broccoli, espinaka at karot sa inyong panig, meron na kayong isang trio ng mga tahimik at natural na kaalyado na nagtutulungan upang mapanatiling mas malakas ang inyong katawan, mas matatag ang inyong balanse, at mas maliwanag ang inyong mga araw. Ang tatlong gulay na dapat pag-ingatan. Ngunit kung paanong may mga gulay na nagpoprotekta sa atin, mayroon ding iba na tahimik na sumisira sa ating lakas. Mukha silang hindi nakakapinsala, ang ilan ay makukulay pa at sariwa. Ngunit para sa mga taong mahigit isita ko, maaari silang magpalala ng pamamaga, magpahina ng mga kasukasuan at ilagay sa panganib ang inyong mga binti nang hindi ninyo namamalayan. Tingnan natin nang mas malapitan ang mga gulay na maaaring gusto ninyong pag-isipang mabuti simula sa isa na kinagigiliwan ng marami na iniihaw o niluluto sa oven nang hindi man lang napagtatanto ang tahimik na pinsalang maaaring idulot nito. 4. Talong eggplant. Ang magandang panganib. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na medyo nakakagulat. Isang gulay na maganda sa labas, matingkad na lila makintab, at madalas na itinuturing na malusog sa puso. Tinutukoy ko ang talong. Marahil ay nasisiyahan kayo rito na iniihaw na may langis ng oliba niluluto sa isang kaserola o idinadagdag sa mga ulam. Ito ay malasa, maraming gamit, at para sa ilan, maaaring tahimik itong nakakapinsala. Maaaring kakaiba ito pakinggan, ngunit pakinggan niyo po muna ako. Dahil lalo na pagkatapos ng edad 60, ang inyong katawan ay nagiging mas sensitibo. Ang mga bagay na hindi dati nakakaapekto sa inyo ay maaaring magdulot na ngayon ng paninigas, discomfort, o makaapekto pa sa inyong kakayahang gumalaw ng malaya tulad ng dati. Iyan ang maaaring gawin ng talong sa ilang tao, at lahat ng ito ay dahil sa isang sangkap na taglay nito na tinatawag na solanine. Ang solanine ay isang natural na kemikal na nagsisilbing sistema ng depensa para sa ilang partikular na gulay, talong o kamatis, at iilan pa. Sa maliit na halaga, hindi ito mapanganib para sa karamihan ng tao. Ngunit para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga may problema sa kasukasuan, rheuma, arthritis,
o sensitibong kalamnan, ang solanin ay maaaring mag-trigger ng mababang antas ng pamamaga o inflammation sa katawan. At hindi ito sumisigaw, ito ay bumubulong. Hindi nyo ito palaging nararamdaman kaagad. Ngunit dahan-dahan sa paglipas ng mga linggo o buwan, ang pamamaga na iyon ay maaaring magsimulang sirain ang mga kasukasuan at tissue na tumutulong sa inyong maglakad, yumuko at tumayo ng may kumpiyansa. May kilala akong Ginoo, si Mang Carlos 68 aktibo at mahilig maghardin. Ngunit napansin niya na mas sumasakit ang kanyang mga tuhod pagkatapos ng isang mahabang araw at mas naninigas ang kanyang mga bukong-bukong sa umaga. Hindi niya ito gaanong pinansin hanggang sa tinanong siya ng kanyang anak na isang nutrisyonista tungkol sa kanyang mga kinakain. Lumabas na halos araw-araw siyang kumakain ng talong sa pag-aakalang ito ay malusog. Nang bawasan niya ito, hindi agad-agad ang pagbabago, ngunit sa loob ng ilang linggo, sinabi niyang bumuti ang paninigas sa umaga at mas gumaan ang paglalakad. Iyan ang tusong bagay tungkol sa mga pagkain tulad ng talong. Hindi sila sumisigaw ng panganib, ngunit para sa tumatandang katawan, ang kanilang mga epekto ay maaaring dahan-dahang bawasan ang ginhawa at kadaliang kumilos. Ang pamamaga na kanilang sinisimulan ay maaaring hindi magpadala sa inyo sa doktor kaagad, ngunit maaari itong maging dahilan upang mag-atubili kayo sa pagbaba sa bangketa o magdulot ng sapat na sakit sa tuhod upang laktawan ninyo ang inyong panggabing paglalakad. At sa kasamaang palad, ang paraan ng pagluto ng talong ay hindi gaanong nakakatulong. Kung ito man ay nilitsyon, inihaw o pinakuluan sa sarsa, nananatili ang solanin. Hindi ito nangangahulugan na isang kagat ay makakasama na sa inyo. Ngunit kung regular kayo kumakain nito, at lalo na kung mayroon kayong hindi maipaliwanag na sakit sa kasukasuan o panghihina ng binti, sulit na subukang mag-eksperimento. Subukang alisin ito sa inyong dieta sa loob ng ilang linggo. Pansinin kung paano tumutugon ang inyong katawan. Minsan, ang kawalan ng sakit ay mas malakas magsalita kaysa sa anupaman. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kamalayan. Kayo ang mas nakakakilala sa inyong katawan. At kung may kahit kaunting pagkakataon na ang talong ay nagdudulot sa inyo ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan, hindi ba't matalinong makinig? Napakaraming iba pang mga gulay, diyan mga gulay na nagpapaginhawa, nagpapalakas, at sumusuporta sa inyong mga kasukasuan sa halip na inisin ang mga ito. Hindi nyo kailangang magtiis sa discomfort. Maaari ninyong piliin ang ginhawa. Maaari ninyong piliin ang katatagan. 5. Berdeng bell pepper at sal ang nakatagong sanhi ng pamamaga sa unang tingin. Ang mga berdeng bell pepper o atsal ay tila larawan ng kalusugan. Malutong makulay at nakakapresko. Nagbibigay buhay sila sa mga salad, nagdaragdag ng lutong sa mga sandwich at buong pagmamalaking nakahanay sa mga veggie tray sa mga salo-salo ng pamilya. Ngunit para sa ating mga mahigit sinti, ang nasa ilalim ng maningning na balat na iyon ay maaaring mas nakakabahala kaysa sa itsura nito. Dahil bagamat mukha silang inosente, ang berdeng bell pepper ay maaaring maging isang nakatagong sanhi ng pamamaga na dahan-dahang sumisira sa inyong lakas balanse
at maging sa inyong kapayapaan ng isip. Narito kung bakit. Ang berdeng bell pepper ay kabilang sa isang grupo ng mga gulay na tinatawag na nightshades at tulad ng talong naglalaman ito ng mga sangkap na maaaring makairita sa mga sensitibong sistema ng panunaw at kasukasuan. Isa sa mga pangunahing salarin ay ang lectins. Ito ay mga protina na sa ilang katawan ay maaaring kumapit sa dingding ng bituka at makagambala sa kung paano nasisipsip ang mga sustansya. Maaaring hindi ito mukhang malaking bagay, ngunit sa paglipas ng panahon, maaaring mga hulugan ito na hindi nakukuha ng inyong katawan ang buong benepisyo mula sa pagkaing kinakain ninyo. At iyon ay lumilikha ng isang ripple effect. Minsan akong nakausap ang isang babae na nagngangalang Aling Judith, 30 taong gulang, at laging ipinagmamalaki ang kanyang malusog na pagkain. Ngunit nagsimula siyang makapansin ng pangingilig sa kanyang mga paa at bukong-bukong at isang kakaibang pakiramdam ng kawalan ng katatagan kapag naglalakad na parang hindi na maaasahan ang kanyang mga binti. Hindi naman siya nasasaktan pero ramdam niyang may mali. Nang suriin niya ang kanyang dieta, isang bagay ang lumitaw, kumakain siya ng berdeng bell pepper halos araw-araw sa pag-aakalang ito ay isang malusog na pagkain. Sa gabay ng kanyang doktor, ipinalit niya ito sa pula at dilaw na bell pepper na mas hinog at mas mababa ang nilalamang lectin. Makalipas ang isang buwan, mas matatag na ang kanyang pakiramdam sa kanyang mga paa at mas masigla sa pangkalahatan. Yan ang punto, hindi palaging dramatiko ang mga epekto. Minsan lumalabas ito bilang maliliit na pagbabago, paninigas sa mga bukong-bukong bahagyang, pamamanhid sa mga daliri sa paa, o isang pakiramdam ng pagiging alanganin kapag tumatayo mula sa isang upuan. Madaling baliwalain, ngunit mahalaga ang mga maliliit na senyales na ito. Ito ang tahimik na paraan ng inyong katawan na humihingi ng mas banayad na diskarte. Nag-aalok din ang berdeng bell pepper ng mas kaunting antioxidant kaysa sa kanilang pula kahel o dilaw na mga kapatid. Ibig sabihin, nakakakuha kayo ng mas kaunting mabubuting bagay, ang mga sangkap na lumalaban sa pagtanda habang daladala pa rin ang panganib ng pamamaga. Para kang kumukuha ng negatibong bahagi ng walang sapat na positibong kapalit. Maaaring iniisip ninyo, hindi ko ba pwedeng lutuin na lang para maging mas ligtas? At oo, ang pagluluto ay nakakabawas ng ilang lectins, ngunit hindi nito inaalis ng buo ang panganib, lalo na kung kayo ay mayroon ng rayuma, mahinang panunaw o mga problema sa sirkulasyon. Sa yugtong ito ng buhay, kailangan natin ng pagkain na sumusuporta sa atin, hindi pagkain na nagiiwan sa ating nanghuhula. Narito ang isang simpleng kapalit. Sa halip na berdeng bell pepper, piliin ang pula o dilaw na uri. Hindi lang sila mas matamis, mas banayad din sila sa inyong sistema at mas sumusuporta sa kalusugan ng puso, nerbiyos at kasukasuan. Ihawin sila palamanan, hiwain ng hilaw, masisiyahan pa rin kayo sa lutong at lasa, ngunit wala ang dagdag na pasanin na maaaring dala ng berdeng bell pepper. Dahil bawat maliit na desisyon na ginagawa ninyo ay nagpapatong-patong. At ang pagpili na makinig sa inyong katawan, na pansinin kung ano ang mabuti sa pakiramdam at kung ano ang hindi, ay isa sa mga pinakamabait na bagay na maaari ninyong gawin
para sa inyong sarili lalo na ngayon. 6. Puting patatas, white potatoes, ang nakagisnang panganib. Ngayon bumaling tayo sa isang bagay na maaaring mas makagulat sa inyo kaysa sa anupaman na napag-usapan natin ngayon, ang puting patatas. Ito ay mainit, pamilyar at nakakabit sa napakaraming mga alaala na nagbibigay ginhawa ni Ligis mashed sa Pasko ni Litson para sa pananghalian ng linggo at ginawang malutong na fries na nagbabalik ng saya ng mga kainan ng pamilya. Ang puting patatas ay nakahabi sa tela ng ating mga buhay. Ngunit narito ang katotohanan na hindi naririnig ng karamihan sa atin habang tayo ay tumatanda. Ang mismong ginhawang dulot ng puting patatas ay may kaakibat na mga nakatagong gastos lalo na sa ating mga binti puso at pangmatagalang lakas. Hayaan ninyo akong magpaliwanag. Ang puting patatas ay napakataas sa simpleng carbohydrates na nangangahulugang kapag kinain ninyo ito, mabilis na tumataas ang inyong asukal sa dugo. Sa una, maaaring hindi ito mukhang problema. Sa katunayan, maaari pa kayong makaramdam ng kaunting sigla o kabusugan. Ngunit sa loob ng inyong katawan, ang mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo ay maaaring tahimik na magdulot ng pamamaga, lalo na sa maliliit at delikadong daluyan ng dugo na nagpapakain sa inyong mga binti at paa. Para sa mga senior, ang mga daluyan ng dugo na iyon ay mas marupok na. Sa paglipas ng panahon, ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring humantong sa pamamanhid, mas mabagal na paggaling, mahinang sirkulasyon at sa huli panghihina ng mga binti. At minsan, hindi ito dramatiko ang pakiramdam. Maaaring pakiramdam lang na mas mabilis mapagod ang inyong mga binti, mas malamig ang inyong mga paa, o mas madalas kayong pulikatin kaysa dati. Naaalala ko ang pakikipag-usap kay Mang Heraldo 73 na nagsabing halos gabi-gabi siyang kumakain ng nilutong patatas, baked potato sa hapunan. Walang kakaiba, ganoon lang talaga ang kanyang nakagawian. Ngunit napansin niya na mas madalas nang pulikatin ang kanyang mga binti sa gabi. At kapag umaakyat ng hagdan, ay alanganin ang kanyang pakiramdam. Nang bawasan niya ang puting patatas at dinagdagan ng mas maraming kamote at madahong gulay, sinabi niya na parang may ulap na nawala sa kanyang mga binti, na parang naalala nilang muli kung paano gumalaw. Ang problema sa puting patatas ay hindi nagtatapos sa asukal sa dugo. Nag-aambag din ito sa tinatawag na arteriosclerosis o paninigas ng mga ugat, at kapag nawalan ng pagkaelastiko ang mga ugat, mas nahihirapan ang dugo na makarating sa inyong ibabang bahagi ng katawan. Nangangahulugan iyon ng mas mabagal na pagtugon ng inyong mga paa, mas malaking panganib ng pagkahulog, at mas matagal na paggaling para sa mga maliliit na pinsala. Ang mas malala pa, marami sa ating mga paboritong lutuin ng patatas ay puno ng dagdag na taba, krema, mantikilya at asin. Kaya hindi lamang kayo nakakakuha ng biglaang pagtaas ng asukal, kundi naglalagay din kayo ng stress sa inyong puso, bato, at presyon ng dugo. Ang isang plato ng niligis na patatas ay maaaring lasang tahanan, ngunit maaari rin itong tahimik na sumisira sa mga mabubuting pagpili na pinagsisikapan ninyong gawin sa ibang aspeto ng inyong buhay.
At kapag ikinumpara ninyo ang puting patatas sa ibang mga lamang lupa tulad ng karot o kamote, kapos ito lalo na sa departamento ng antioxidant. Ang maputlang laman nito ay hindi nag-aalok ng parehong proteksyon laban sa oxidative stress na isa sa mga pinakamalaking dahilan ng pagtanda sa ating mga selula. Ngayon, nangangahulugan ba ito na hindi na kayo maaaring kumain ng puting patatas kailanman? Siyempre hindi. Ngunit nangangahulugan ito na kailangan nating tratuhin ito ng may pag-iingat. Marahil ay kainin ito ng mas madalang. Marahil ay ipalit ito sa nilitsong kamote o kahit niligis na cauliflower na may mga yerba at langis ng oliba. Ang layunin ay hindi alisin ang kagalakan. Ito ay upang magbigay daan sa mga pagpili na nagbibigay sa inyong katawan ng mas marami sa kailangan nito at mas kaunti sa kung ano ang sumisira rito. Dahil ang pakiramdam ninyo, bukas ang lakas sa inyong mga binti, ang katatagan sa inyong mga hakbang, ang kumpiyansa sa inyong paggalaw, ay nagsisimula sa kung ano ang kinakain ninyo ngayon. Konklusyon at isang aral mula sa inyong doktor. Kaya narito na tayo, aking kaibigan, matapos ang ating paglalakbay sa 6 na gulay na maaaring nasa inyong kusina ngayon. Ang ilan, tulad ng broccoli, espinaka at karot, ay tahimik na nagpoprotekta sa inyo araw-araw, sumusuporta sa inyong balanse, nagpapalusog sa inyong mga binti, nagbabantay sa inyong paningin, at tumutulong sa inyong manatiling malaya ng mas matagal. Ang iba naman, tulad ng talong, berdeng bell pepper at puting patatas, ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit para sa ating mga mahigit astintko, maaari nilang dahan-dahang sirain ang mismong lakas na binuo natin sa buong buhay. At iyon ang punto, hindi ba? Ang buhay pagkatapos ng 60 ay hindi tungkol sa paghabol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging mulat sa pakikinig, sa pagpansin kung paano nakakaapekto ang mga pagkain sa inyong pakiramdam, hindi lang sa inyong tiyan, kundi sa inyong mga tuhod, sa inyong enerhiya, sa inyong kalooban, sa inyong pagtulog. Ito ay tungkol sa pagkatutong makinig sa inyong katawan ng may kabaitan at pasensya, tulad ng pakikinig ninyo sa isang taong mahal ninyo. Hindi ninyo kailangang baguhin ang lahat sa isang gabi. Magpalit lang ng isang bagay ngayon. Marahil ay mag-steam ng kaunting broccoli sa tanghalian. Marahil ay subukan ang kamote sa halip na niligis na puting patatas sa hapunan. Marahil ay laktawan ang berdeng bell pepper sa inyong salad at subukan ang isang bagay na mas banayad tulad ng pipino o nilitsong pulang bell pepper. Isang maliit na pagbabago pagkatapos ay isa pa at isa pa. Dahil ganyan bumabalik ang lakas, hindi sa pamamagitan ng mga dramatikong pagbabago, kundi sa pamamagitan ng tahimik na pagiging tuloy-tuloy. Ang mga gulay sa inyong plato ay hindi lamang mga sangkap. Sila ay mga pagpili. Sila ay pangangalaga. Sila ay maliliit na mapagmahal na desisyon na umaabot sa inyong mga kasukasuan, sa inyong balanse, sa inyong dugo at sa inyong utak. At sa paglipas ng panahon, ang mga alon na iyon ay nagiging tunay na pagbabago. Ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko bilang inyong doktor ay ito: ang inyong katawan ay ang inyong pinakamatapat na kasama sa paglalakbay na ito.
Huwag ninyo itong labanan. Pakinggan ninyo ito. Sa bawat sakit, sa bawat panghihina, sa bawat sandali ng discomfort, ito ay nagsasabi sa inyo ng isang kwento. Ang pag-aalaga sa sarili sa ating ginintuang taon ay hindi isang luho. Ito ay isang responsibilidad sa buhay na ipinagkaloob sa atin. Ang bawat malusog na pagpili ay isang gawa ng pagmamahal sa sarili na nagpapahintulot sa inyong mabuhay ng may mas maraming kagalakan, kasarinlan at layunin. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, kung nakakaramdam kayo ng pag-asa o kahit kaunting kuryosidad tungkol sa kung ano ang posible, nais kong marinig ang inyong panig. Ibahagi po sa comment section sa ibaba ang isang bagay na susubukan ninyo ngayong linggo, marahil isang pagkain na idadagdag o isa na inyong babawasan. Suportahan natin ang isa't isa. Sabay-sabay tayong lumago. Hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. At kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng halaga, mangyaring maglaan ng sandali upang i-click ang like. Nakakatulong ito upang mas maraming senior ang makahanap ng mga makabuluhang nilalaman na tulad nito. Mag-iwan ng komento kasama ang inyong mga iniisip o tanong. Binabasa ko po ang bawat isa. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito upang hindi ninyo mapalampas ang isang tip, isang kwento o isang magiliw na paalala na ang inyong kalusugan, ang inyong lakas, at ang inyong kagalakan ay nasa inyong mga kamay pa rin. At kung maaari, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang din. Isang pagkain, isang pagpili, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Salamat sa paglalaan ng oras na ito sa akin. Naway makalakad tayo ng mas matangkad, makakita ng mas malinaw at mabuhay bawat araw na may mas maraming enerhiya, kapayapaan at layunin. Karapat-dapat kayo sa lahat ng iyan.